At ngayong umaga ay mag-aaral po tayo ng kanyang salita at ating binasa po kanina ang aklat po ng Hebrews at dito po natin tutunin ang ating pag-aaral ngayong umaga. Basahin po natin ang dalawang talata ng Hebrews chapter 12. Verse 1 and 2, ito po ang sinasabi ng Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kung ating pong maintindihan ang mga talatang ito, mga kapatid, sa unang chapter po ay binanggit po dito yung heroes of faith. Ano po? Binanggit po dyan ang mga ilang Bible characters na namuhay ng may pananampalataya sa Panginoon. At ngayon naman, sabi na parang ngayon, matapos yung mapakinggan ang testimony ng mga witnesses na ito, matapos yung malaman ang pamumuhay ng mga mananampalataya na ito, nandiyan si Moses, nandiyan si Daniel, nandiyan si Isaac, si Abraham, marami pong binanggit po dyan mga kapatid sa Hebrews chapter 11. Sabihin sa atin dito, let us run. Let us run with patience the race. Ngayon, matapos kong ihayag sa inyo, itong mga mananampalataya, ng unang mananampalataya sa inyo, ngayon meron din kayong kanya-kanyang takbuhin. Sila po may tinakbo, tayo rin po ay may kanya-kanyang takbuhin sa mundo. At bilang isang mananakbo, bilang isang mananakbay, sa mundong ito mga kapatid, ay may mga bagay tayong dapat i-consider. Ngayong 2026 mga kapatid, another race na naman ang ating tatakbuhin. Ano yung gustong ituro sa atin ng banal na kasulatan na dapat nating gawin? Nung sa ganon, tayo po ay matapos natin ang takbuhin na ito ng maayos ngayong 2026. At yan po ang nais dalhin sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Mayroon pong isang istorya. Magbibigay mo lang po ng isang istorya po pag tayo dumako sa ating lesson. Kilala po si Alexander the Great. The story of Alexander the Great. Sila po ay, minsan sila po ay noong 330 and 327 BC. They prepared to advance from Bactria to India. So, yun nga lang mga kapatid, sila po ay kakatapos lang ng mga victory over the Persian. Persia. Tagumpay sila sa Persia. At dahil nagtagumpay sila sa Persia, sila po ay nakakalap ng maraming ari-arian. Karoon sila ng mga gold, silver, fine clothing, luxury furniture. So, papunta na sila ng India para sakupin ulit ang India, ngunit ang rami nilang daladalahin. Rami nilang bitbitin na nakuha nila dahil sa pagkapanalo nila sa giyera. At dahil po doon, it results to weighted down. Napabagal ang kanilang pagbibiyahe and they lost their effectiveness in the war. Nakita po ito ni Alexander the Great at ang ginawa niya, nakita niya yung mga kasama niya, maging siya ay maraming dala-dala ng mga napanalunan nila sa giyera. At yung mga kasama niya ganoon din, arami rin po. Ang ginawa ni Alexander the Great, pinangunahan niya po ang kanyang mga nakuwang kayamanan na ari-arian ay sinunod niya sa gitna ng kampo. At inutusan niya ang kanyang mga generals, mga leaders niya na gawin din yun. At lahat po ay ginawa po nila yun. At dahil po doon mga kapatid,
they regained the agility needed to cross the Hindu Kush and continue their campaign. Nakapagpatuloy sila sa kanilang campaign dahil they-destroy what they could not carry. They destroy what they could not carry. Isa po pong istorya po, totoo rin po nangyari ito, ang tawag po dito, sled of silver. Sled of silver na nangyari po historically noong 1845 sa Franklin Expedition. Ito po ang nangyari mga kapatid. After their ships, the surviving 105 men abandoned them in April 1848. Then they planned to walk hundreds of miles across the frozen tundra toward the Back River of Canadian mainland. Naglakbay sila mga kapatid dito sa Franklin Expedition mga kapatid for 3 years. Ano po? Sa frozen tundra po doon sa Back River of Canadian mainland. Noong May 1859, halos more than 10 years, 11 years actually, after the abandonment, Lieutenant William Hobson, nagkaroon siya ng expedition at na-discover niya po noong 1859, after 11 years, na-discover niya isang tragic scenario. Nakita niya po doon sa Franklin Expedition, nakita niya po yung 1,400 pounds or 635 kilos of sledge and boat. Nadala-dala ng mga surviving men na ito. Pero yung surviving men na ito, walang nakasurvive sa lahat. Walang nakasurvive. At doon po nakita ni Lieutenant William Hobson na mga bangkay ng mga tao. At sa bangkay ng mga taong ito, ay instead na makita niya po yung mga life-saving supplies, ang makita niya doon, natagpuan niya po doon yung mga Victorian luxuries and status symbols. Ibig sabihin ito, mga malalakbay mga kapatid, imbis na bitin nila yung mga life-saving supplies sa kanilang paglalakbay, hindi po yun dinala nila. Kaya pala walang nakasurvive. Imbis na life-saving supplies sa kanilang bit-bit-bit-bit, ang bit-bit-bit-bit nila ay Victorian luxuries and status symbols like silver flatware, sterling silver spoon and fork, mamahaling spoon and fork, scented soap, mga sabon na mapapango, silk handkerchief, panyo na silk, sponges, hair comb supply, and bedroom slippers. Chinelas na mamahalin siguro pandulo. Yun ang natagpuan po ng mga researcher kung bakit nagtataka sila, walang nakasurvive doon sa expedition na yun. Kasi imbis po na ang dalhin po nila ay mga life-saving supplies, ang dala-dala nila ay mga Victorian luxuries and status symbols. Mga kapatid, sa mundong ito, hindi po masama na magkaroon tayo ng mga bagay na gusto natin sa mundong ito. But, yung iba dyan mga kapatid, ay nakapagpabagal sa ating pagkakot. Marami po sa mga gusto nating dala-dala pa rin hanggang ngayon ay hindi nakakatulong sa atin. Hindi siya life-saving supplies, but luxury. Hindi siya masama, pero hindi siya nakakatulong pagkos nakakabigat siya sa ating paglakbay at hindi lang nakakabigat, it loses our effectiveness, lalo na po bilang Kristiyano, at minsan po nakakapagpahinto pa sa atin sa ating paglalakbay. Ngayong umaga mga kapatid, sa ating binasa, maririnig po natin, mababasa po natin ng mga salitang lay aside. There are things that we need to lay aside. Bilang isang mananakbo, bilang isang tumatakbo sa isang race,
Ngayon po, 2026, may race na naman po tayong tatakbuhin. Sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan, we should remove from our lives these things. We should get rid of these things. We should throw off, strip off. Yung po sinasabi sa atin mga kapatid ng banal na kasulatan. Yung weights po dito mga kapatid, hindi po ibig sabihin dito yung mga bag, hindi po ito masasama. Weights, pabigat siya. Pabigat, hindi siya masama, pero nakakabigat siya sa ating paglalakbay. Sabi nga po ng isang mangangaral, ito po, pakinggan niyo po ang sabi ng isang mangangaral, there are good things that become bad things when they keep you from the best things. Ulitin ko po. There are good things that become bad things when they keep you from the best things. Just like if a hobby or if a friendship hinders your spiritual progress, it must be set aside. Amen. Hello? There are good things that become bad things when they keep you from the best things. Just like your hobby. Hindi masama yung hobby mo? Hindi masama yung friendship mo? Hello? But if it hinders our spiritual progress, it must be set aside. Lay aside. Remove. Get rid. Throw off. Strip off, brethren. Or else, brethren, it will stop, hinder us from our ways. Many Christians carry a lot of excess baggage with them throughout their lives. Minsan po, marami tayong mga excess baggage sa buhay natin. And many Christians choose to exceed the allowable number of bags while traveling through this life. Siguro naman sa atin dito, may nagbiyahe na po, no? Mayroong excess baggage, no? Diba? 7 kilos lang sa bag mo. Hindi, magbabayad ka na. Ako po, nagbayad ako dahil ginusto kong madala yung gitara ko, nagbayad. Ano po? At nagdala ko ng tools. Sinadya ko talaga na mag-excess baggage, but that's the consequence na gusto mong dalhin eh. And many Christians choose to exceed the allowable numbers of bags while traveling through this life. Okay? So, this morning, mga kapatid, gusto kong dalhin sa inyo, ano yung mga bagay na dapat nating alisin sa buhay natin? Remove from our lives this year. Ano yung mga dapat nating alisin sa buhay natin ngayong taon na ito? Unang-una mga kapatid, ang sabi po dito sa ating text, no? Let us lay aside every weight. Pag sinabi natin every weight, mga kapatid, it is not necessarily bad things. But pag sinabing every weight, mga kapatid, ito yung mga nakakahinder sa ating spiritual progress. Okay? Ito nakaka-distract sa ating paglilingkod, sa ating relasyon sa Diyos, such as worldly cares, material possessions, or even religious legalism. Minsan po pati ang ating pagiging religiosity. Yung nakagisna nating kaunawaan sa relihiyon. At yung po ang nagiging hindrance, mga kapatid, para tayo ay makamove on sa ating paglilingkod sa Panginoon. Just like the Israelites, sabi ng Panginoon, because of their own righteousness, they have not submitted to God's righteousness. Kasi sa tingin nila, we are of Abraham. Kami ay lahi ni Abraham. Lahi kami ni Abraham, kaya maaayos kami. Nanggaling kami kay Abraham. Because of their hereditary, kanilang lineage, yun na po yung naging dahilan para lumapit. Katingnan nila yung sarili na kung tama pa sila sa Panginoon. Diba? Minsan po, yan ang connotation ng mga Pilipino. Ito nang kinalakihan ko eh. Ito nang kagistan ko eh. So, tama na para ako
Hindi ko na titingnan kung tama pa ba ito o mali. So, ito na yun sa akin eh. Kapatid, minsan po nagiging hindrance po yan mga kapatid sa ating pag-usad bilang isang nananampalataya. So, una po mga kapatid, na dapat nating i-remove is these things that are from the past. I call it wandering. When we say wandering, aimless, slow, pointless movement. Many times, we wander. Naglalagalag lang tayo. Paikot-ikot lang tayo. Mga kapatid, ano po sabi ng Philippians chapter 3? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Ano po yung gusto kong sabihin sa inyo dito mga kapatid? Minsan po, marami na tayong mga nasayang na oras ng nakaraan. Marami na tayong naksayang panahon, oportunidad na nakaraan, na kung saan ay naging failures natin ng nakaraan. At minsan mga kapatid, itong mga bagay na nangyari sa atin sa nakaraan, ay pilit nating dunuginita at ibinabalik sa ating kaisipan, sa ating buhay, na hindi natin namamalayan, ito na pala ang nagpapabigat sa atin at nagpapahinto sa atin. Sabi nga po ng isang mangangaral, your past is just exactly that, your past. Your past is past already. And Apostle Paul tells us that what he has done while admonishing us to do the same, forgetting those things which are behind. Nangyari na po yan. Forget those things which are behind. Yes, not every one of us in this room has a nice past life. Maaaring sabihin natin, Pastor, hindi nyo naman kasi alam talaga yung buhay ko eh. Kung malalaman mo lang yung buhay ko, talagang problema ka eh. Yes, mga kapatid, hindi sa atin lahat ito ay kagaya ng bawat isa sa atin na may magandang nakaraan. Iba po sa atin ito ay hindi maganda yung nakaraan. Some of us, namuhay ng hindi tama, o namuhay ng sa makasalanang pamumuhay. Iba ay Kristiyano nga pero mas pinipili pa rin na mamuhay sa pamumuhay ng di Kristiyano. But brethren, all of that is already past. Ano man yung nangyari sa iyo sa nakaraan, nangyari na po yan mga kapatid. When we constantly reliving our past mistake, it will hinder us from going forward. Sa tuwing na binabalik po natin itong ating nakaraan, ating mga past mistakes, ito po ang nakakahadlang sa ating pag-move forward. Kilala niyo po si Apostle Paul. Hindi po maganda ang nakaraan ni Apostle Paul, mga kapatid. Nakakubit siya ng maraming crimes, terrible crimes against the people of God. He persecuted the church of God. Kaya nga, tinatagpo siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, why hast thou persecuted me? Bakit mo ako pinipersecute? Ang pinipersecute ni Apostle Paul, ang church, ang body of Christ, pero sabi ni Jesus sa kanya, bakit pinipersecute pa ako? Ba't ginagawa mo sa akin ito? Sabi ni Apostle Paul, ni Saul, pangalan niya, sabi niya, hindi ko po ginagawa sa iyo, Panginoon. Sabi ng Panginoon, ginagawa mo ito sa aking iglesia, ginagawa mo sa akin. Si Apostle Paul, mga kapatid, ito yung kanyang past. Pero sabi niya, pinatawad siya ng Panginoon and God gave him a new life in Christ. That what's matter, mga kapatid. Ang yan ang pinaka-importante. Hindi mahalaga yung nakaraan mo, ang importante, mga kapatid, kung sino ka ngayon. Minsan po, mas marunong po tayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pinatawad na kita. I choose to remember your sin no more. At sinasabi natin sa Panginoon, no, Panginoon, alalahanin mo itong nagawa kong kasalanan hanggang ngayon. Naalala ko kaya alalahanin mo rin, Lord. Ito kasama, Lord eh. No. Sabi ng Panginoon, no. You're already my child.
because of my Son, Jesus Christ, you are made righteous. Amen. Your sins, our sins in the past should be left there. Ano sabi ng banal na kasulatan? Psalms 103, verse 12, God has removed our sin from us. As far as the east, paulit-ulit ito mga kapatid, sinasabi natin sa pulpito na ito. Kasi ito ang katotohanan na sinasabi ng Diyos sa atin. As far as the east is from the west, hiniwalay tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Amen. God has removed our sins from us. Ang sabi po sa Micah chapter 7, God buried our sins in the depths of the sea. Amen. Sino po nakaranas na sumisid po sa dagat? Ako siguro, pinakamataas ko lang na, pinakamalalim ko lang na nasisid siguro ay 5 meters. O mga 3 meters nga lang eh. Hirap na, masakit na sa tenga ko yun. At nakakatakot na kasi medyo madilim na yun. Kaya ba natin sisirin yung pinakamalalim na dagat? Gumagamit na po ang tao ngayon ng technology na submarine, pero pinakamalalim na dagat yung Marianas Trench. Ano yung Marianas Trench? Pinakamalalim na dagat. Yan pa lang ang naaabot ng tao. Alam niyo ba, sabi nila, ang Marianas Trench is bungat pa lang ng mas malalim pa. Na hindi na maaabot ng sinag ng araw. At sabi ng Panginoon, ginawa niya ang illustration yun, doon niya itinapon yung ating kasalanan para hindi mo na maabot. Pero umabot din ang dinihan nyo, ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. At minsan ayaw natin paniwalaan. Lord, it's too good to be true. But yan po ang sinasabi na sa atin ng banal na kasulatan mga kapatid. God buried our sins in the depths of the sea. He was cast all our sin into the depths of the sea. Hebrews chapter 8, verse 12. God has forgotten our sins altogether. Hindi dahil makakalimutin ng Panginoon. Our God is an omniscient God, pero He chose not to remember your sin anymore. Pinili niya po na hindi na alalahanin ang iyong kasalanan at ipatong yung kasalanan sa iyo. Dahil ipinatong niya na yan sa kanyang anak na si Yesu Cristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, sabi ng Panginoon, why hast thou forsaken me? Kasi nga, ipinatong ng Ama yung kasalanan ng sanlibutan. From eternity to eternity, kinumpress niya, ibinigay niya sa kanyang anak. Kaya nakita niya ang kanyang anak na kasalanan. At hindi niya matingnan ang anak niya. Kaya tinalikuran niya kanyang anak. First time na nahiwalay ang ama sa anak dahil sa kasalanan ng sanlibutan. That's why, sabi niya po sa Hebrews chapter 8, I will be merciful unto your oath and righteousness, and your sins and your iniquities will I remember no more. Nabalit na pagkaraan po na sinasabi ng banal na kasulatan in Isaiah chapter 38, God has cast our sins behind His back. Siguro sino may nagawang, malamang ginagawa nito ng maraming mga young people, kalukuhan nito, maglalagay ng papel sa likod ng classmate. Pogi ako. Pogi ako. Ha? Mga ganun nilagay, hindi niya alam, may nakasulat pala sa likod. Diba? Nakikita niyo ba yung likod mo? Iba hindi. Pero na lang, ngayon, mga modern, may mga salamin na, may cellphone pa. Pero originally, hindi mo makikita yung likod mo. Tama? Yan po yung ginawa ng Diyos. Para hindi mo na makita yung kasalanan mo. He cast all our sins behind our back. Ang sabi sa Isaiah chapter 38, verse 17. The Bible says that we have been forgiven of our sins because of what Jesus Christ has done on Calvary. And He is the propitiation for our sins. Nalugod ang Diyos sa ginawa ng ating Panginoong Yesu Cristo. So, brethren, why do we keep carrying with us our sin that have been removed, that have been buried, that have been forgotten, that have been placed behind God's back?
Many times we wander in our past mistake, our sins. Nagawa na natin yan. Naglagalag na tayo, nakagawa na tayo, umalya na tayo, marami na tayong nangyari, hindi maganda nakaraan. Tapos na po yun, mga kapatid. Ikaw ay lumapit na sa Panginoon, tapos na po, tinapos na po ng Panginoon. Kaya sabi niya, it is finished. Tinapos na po ng Panginoon ang hindi natin matapos. Kaya nga po siya narito po, mga kapatid, si Jesus, kaya po siya naparito para tapusin ang hindi natin matapos-tapos. At sinabi niya, Tetelestai, it is finished. So, even our wandering, our past, mga kapatid, ay ibigay na po natin. Remove it. Huwag ka na mag-hold yan sa nakaraan. Pangalawa, mga kapatid, not only our past wandering, but also, ito po sabi ng Hebrews chapter 12, let us lay aside every weight. Not only let us lay aside every weight as we run with patience, but let us lay aside the sin which does so easily beset us. Okay. Yung ating mga kasalanan. Not only our wandering, past wandering, but our present worldliness. Worldliness, mga kapatid. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 22, that he put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Kapatid, ano po yung mga, hindi lang po pala yung mga weights, pati yung mga sin that which are so easily beset us. Ito po yung mga kasalanan na ipinamumuhay pa rin natin ngayon. Ang sabi ng Ephesians, mga kapatid, sabi po ng aklat po ng Ephesians, ginamit niya po ang salitang put off, para isang garment, para isang damit. Oh? Ito po yung garment po, ito po yung damit na suot-suot natin nung tayo po ay nasa libingan pa. Naalala niyo po ang best illustration dito, si Lazarus. Si Lazarus po ay binuhay ng ating Panginoong Yesus. Tama? Nung binuhay ng Panginoong Yesus si Lazarus, paglabas niya sa libingan, anong suot-suot niya? Pang-libingan na suot. Ang sabi ng Panginoon, lose him. Kalagan niyo ng damit at palitan niyo ng damit. Put off, brethren. Binuhay ka na ngayon ng Panginoon. Pero mga kapatid, yung buhay mo, yung suot-suot mo dati, nandiyan pa rin. At constantly, mga kapatid, consistently gawin po natin, kinakailangan alisin yan. Alisin yung mga dati nating nakagawiang mga kasalanan. Put off, brethren, the former conversation, the old man, which is corrupt. Binuhay ka na magmuli ng Panginoon. Yung old nature mo, wala na. Inalis na po na yan, you are dead. Pero mga kapatid, yung damit mo, nandoon pa rin. Yung damit mo, luma pa rin. Yung suot-suot mo, luma pa rin. Kagaya ng dati mong damit pa rin. Kinakailangan mong i-put off na po yan. And put on panibagong damit. Yung ating action ngayon, ay kumisan po, kagaya pa rin ng action dati, na action ng makasalanan, buhay ng isang makasalanan. At sabi ng Panginoon, hindi mo na kinakailangang ipagpatuloy pa yan. Ang sabi po, Christian could actually be like Jesus if they were not so much like the world. Maraming Kristiyano doesn't look like Jesus Christ because they look like the world. They dress up like the world. They talk like the world. That's why they don't look like Jesus. Kasi po, ipinamumuhay pa rin yung dati nilang buhay. Pinipili pa rin na ipamuhay yung dati niyang buhay. Ano po sabi ng 1 John chapter 2? Basahin po natin mga Biblia. 1 John chapter 2. In verse 15,
1 John chapter 2, verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ginamit ko nga pong illustration ito mga kapatid. Tayo pong mga Kristyano, para tayong tayo OFW. Father Errol, Sister Nelia, Sister Genetes, OFW. Marami kayo napuntang, especially Sister Genetes, maraming lugar na napuntahan. Cyprus na puntahan. Ano ang mentality mo doon pag ikaw ay nasa ibang bansa? Mag-invest ka ba doon, kapatid? Mag-invest ka ba doon? Bibili ka ba ng lupa doon? Magpapatayo ka ba ng bahay doon? Or something like, di ba? Hindi po, di ba? At kasi alam mo, pansamantala ka lang doon. Tama? In-expect mo, ang hinintay natin yung pagbabalik natin sa bahay talaga natin. Temporary lang tayo sa mundong ito, mga kapatid. Nagkakatrabaho ka? Yes, nagkakatrabaho tayo, pero huwag mo isipin na forever kayo sa trabaho mo. Binigay lang ng Panginoon sa iyo para mabuhay ka. Habang sa mundo ka. Pero ang totoong bahay mo ay sa piling ng Diyos. Kaya nga, sabi ng kanta, this world is not our home. I'm just passing through. You're just passing through, mga kapatid. Kaya love not the world and the things that are in the world. Kasi dadaanan tayo dito, OFW lang tayo dito, mga kapatid. Binibigyan lang tayo ng pagkakataon dito ng Panginoon makapagtrabaho, mabuhay. Pero hindi tayo permanente dito. Kapatid. Kaya nga ang word ng Bible is we are strangers, well, pilgrims, manlalakbay. Wala pa kasi yung term na OFW ng panahon eh. Pero ang panahon niya, Apostle Paul OFW, ginamit niya OFW. But yun po yung pinaka-essence po na sinasabi ko ng mga kapatid. Love not the world, neither the things that are in the world. For all that is in the world, ang sabi ito mga kapatid, the lust of the flesh. Ano po yun? Yung pleasures. Ang word doon is hedonism. We are, sabi ng 2 Timothy chapter 3, we are lovers of pleasures more than lovers of God. Mas gusto natin ng mga pleasures. Diba? Yung mga pagpaligaya sa akin. Kumpara niyo po ang, kahit po kasama na yung mga Catholic churches, lahat ng simbahan. Pagsama-samahin niyo na yung sa loob ng simbahan ngayong araw na ito, at sa mga nasa sinihan, nasa bar, sa mga park or sa mga beach, no? White beach, Boracay na yan, mga ganyan. Kumpara niyo mga kapatid, ano mas marami? Sa loob ng bahay-sambahan o sa ibang lugar? Mas marami po. Ang tao po, mas pinipili, mas minamahal ang pleasure more than God. We are lovers of pleasures more than lovers of God. That's the reality na nakakalungkot po sa ating mga kapatid. Lust of the flesh, lust of the eyes, possession, materialism. This is what the eyes desires over the spirit. Huh? May nakita tayo, kaya ngayon, di ba, batok na batok yung mga cellphone, ay mga cellphone company, yan din niya, every year maglalabas tayo. Kasi ang tao, mas gusto nila bago. Kahit okay pa naman ang cellphone niya, maglalabas tayo ng bago. Kasi ang tao, materialistic eh. Kung may nakita sa kapitbahay, gusto niya, ganun din siya. Like wala siyang kakayanan, bibili siya. Di ba? Yan ang tao eh. Yung ka-office mate, may bagong cellphone, dapat may bago rin akong cellphone. Kahit wala pangbili ng bagong cellphone, ipangungutang ko. Para lang mayroon din ako. Yan ang tao, mga kapatid. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Pleasure, possession, power. Gusto natin may power tayo. Sikat tayo. Dapat tayo yung kumukontrol. Dapat tayo yung nasa taas. Ayaw natin sa baba tayo. Gusto natin nasa taas tayo.
Pride of life. Worldliness, that is worldliness, that are those things that is in the world. At sabi ng Panginoon, it will hinder us in our race. Worldliness, sinfulness in the present. Yung pamumuhay natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, isang po, yan yung mga nag-a-attract sa atin. Yung mga nakikita natin sa mundo. Lust of the eyes, pleasures, lust of the flesh, lust of the flesh, pleasures, lust of the eyes, possession, and pride of life, power. What power? Fame. Prestige. Gusto natin, sikat tayo, di ba? Kaya nga, di ba? Ilang followers mo? Diba? Ilang likes mo? Kaya mga tao, di ba? Gagawin na lahat para for the likes. For the views, gagawin na lahat. Wala nang pakialam. Kung ano yung tsura niya sa social media. Sabi nga, bad publicity is still publicity. Kaya kahit na bad ang dating niya, okay, basta sumikat ako. Diba? Wala lang pakialam sa pangalan ko. Kung ano sabihin nila sa akin, basta sumikat ako, may pera ako. Yan po ang tao. Those things that are in the world. At kung ikaw Kristiyano, ganyan pa rin ang mentality mga kapatid. It will hinder you in your race. It will hinder us in our ways. It will hinder us in our ways. Mga career students natin, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo, mga career students, career young adult, mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka mahulog tayo sa ganitong bagay. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng trabaho at ng kakayanan ng magtrabaho at ng talino mga kapatid, abilidad. Hindi para sa mga bagay, hindi sa tatlong bagay nito. Binigyan ka ng Panginoon ng kakayanan, anumang meron ka, para gamitin mo sa ikalulati mo. Napwento ko po sa inyo nakaraan. Meron pong isang milyonaryo po, kasamaan ko po, naging kaibigan natin sa Canada, nagkakilala po, kasamaan sa ministry. Milyonaryo po siya. Ang company niya ay ano po, car dealer po, distributor. Hindi lang siya nagbibenta. Ano po, talagang silang gumagawa, silang nagbibenta sa buong mundo. Milyonaryo talaga mga kapatid. Pero kasama ko pong nagsishare ng kanyang testimony, no? Ng kanyang ministry po. Alam po, ang ministry niya, ano po, tumulong sa maraming missionary sa buong mundo para ang mga missionary nito ay makapaghayo po ng salita ng Diyos. Makapag-share ng gospel. At sila po yung nag-finance. Sila po yung nag-finance sa mga missionary. Yung perang nalilikom niya po doon sa kanyang company. Mga kapatid. Sabi niya, bakit ako binigyan ng Panginoon ng kakayanan ng magkaroon ng ganitong idea at company? Sabi niya, para sa kaharian ng Diyos for the kingdom of God. Not for myself. Alam niya yung purpose niya sa buhay. Alam niya yung purpose niya sa buhay. Kapatid, hindi purpose ni Lord na yumaman ka, maging matalino ka, maging career ka, matapos sa kurso mo at mapagtrabaho ka. Para lang, diba? Para lang sa popularity. Para sabi mo, para malaman ng mga nagmamaliit sa akin dati, ngayon na hindi na nila ako mamamaliitin. Itong nagmamata sa akin ngayon ay titingalayin na nila ako. Ang mga kapatid. Ang isang Krisyano ay hindi ganun po ang mentality. Hindi tayo binigyan ng kakayanan ng lahat ng yun para sa power, sa possession, o sa passion. Nakakalaban yung narinig ko ng isang sabi niya isang Krisyano, sana ay dumating ang Panginoon para tayo ay makapili na ng Diyos sa kanyang tahanan.
Sabi ng isang Kristyano, ay wag naman po. Kasi gusto ko pa pumunta ng ibang bansa at makita yung mga magagandang tarawih na pinapangarap ko. Mga kapatid. Pleasures. Yes, hindi mo po masama ang mga bagay na yun. Pero kung yan ang inahabol-habol mo sa mundong ito, mga kapatid, it will hinder us in our ways. That's right. Kung yan ang inaay mo, yan lang inaay mo sa mundong ito, mga kapatid, iiwan mo lahat ng yan. Baka nga, sa sobrang gusto mo makita yung mga magagandang lugar na yan hindi ka na nakatulog, at dahil hindi ka nakatulog, nanlabo na yung mata mo, at ngayon may kakayanan ka na pumunta doon, hindi mo na rin makita. Dahil malabo na yung mata mo. Mga kapatid, pwede po, hindi po yun. Sabi ng salita ng Diyos, itong pinakamaganda. Nabigyan ko tayo ng pagkakataon na pupunta sa ibang bansa at nakita ko yung ganda ng ibang lugar. Wow! Pero sabi ko, nire-remind ko yung sarili ko, walang-wala ito sa lugar ng aking Panginoon sa langit. Nothing to be compared, sabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, anumang bagay, pinakamagandang bagay sa mundong ito, mga kapatid, is nothing to be compared sa glory ng makakamit natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, isang para kang bata na nagdi-desire ng isang maliit na bagay na para sa iyo, precious na precious yan. Pero, it is nothing. So, please, love not the things of the world, the lust of the flesh, pleasures, the lust of the eyes, possession, and the pride of life, power. Kilala niyo po si Lot? Dahil minahal niya na ang Sodom and Gomorrah, siguro na pag-invest na siya sa Sodom and Gomorrah, maganda na yung bahay niya doon sa Sodom and Gomorrah, baka naging plantita pa siya doon, may magaganda na siyang garden doon, di ba? At nakapag-invest na siya ng magandang, pangarap niya na bahay. At sabi na pala, umalis na kayo dyan. At wag na kayong lumingon. Yung ginawa ng asawa ni Lot, Mrs. Lot, napalingon siya. Hindi niya pigilan na lumingon. Ano nangyari sa kanya? Napahanap siya. Maraming illustration po sa Bible na hindi po dapat natin minamahal. Ang rich young ruler, mga kapatid, sabi ng Panginoon, I have done your commandments from my youth. Anong dapat yung gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ibenta mo ang iyong ari-arian at sumunod sa akin. No? Yan hindi ko magagawa, Lord. Pinaghirapan ko yan. Minana ko yan. Pinaghirapan ko. Tapos, mawawala lang sa akin. No. Di baling hindi na ako sumunod sa iyo. Huwag lang mawala ito sa akin. He went away sorrowful. Kaya sabi ng Panginoon, dito natin maririnig yung salita ng Panginoon, mabuti pa sa isang kamelyo na mapasok sa butas ng karayo kaysa isang mayaman na mapasok sa karayo namin. Why? Kasi po, nagiging hadlang. Kung magiging hadlang sa iyo ang possession mo sa paglilingkod, this will stop you in our ways. Kailangan po si Dimas, kasama po ni Apostle Paul sa ministry. Si Dimas po, kasama po ni Apostle Paul, nag-aayon ang salita ng Diyos, pero sabi po ni Apostle Paul, Dimas had forsaken me, having loved this present world. Dimas loved this present world, ipinagpalit ang gawain ng Panginoon, at minahal na lamang ang mundo nito, mga kapatid. At ito po ang mangyari sa atin, kung tayo po ay mamahalin natin ang mundong ito. It will stop us in our ways, brethren. Because sin will take you further than you want to go. It will keep you longer than you want to stay. And it will cost us more than you want to pay. Yan po kasalanan. Yan po mga kapatid. Kaya, kung tayo po ay namumuhay pa sa kasalanan ngayong araw na ito, mga kapatid, worldliness, sinfulness, mga kapatid, remove it. Iwanan mo na yan, strip it away, throw it away. Hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan yan sa ating paglalakbay sa mundo.
wandering in the past, worldliness in the present, and pangatlo. Ano po sabi sa pangatlo? As we run the race with patience, not only lay aside every weight, not only lay aside every sin, but also let us look unto Jesus. We must never stop looking unto Jesus. Alam mo kapatid, ang pagtingin sa Panginoon, it is a symbol of trust. Naalala niyo po, yung mga Israelita, sila po ay natuklaw ng ahas. Naalala niyo po, serpent. Ang pinagawa ng Panginoon ng isang gintong ahas, si Moses. At sabi ng Panginoon, tingnan nyo, itong ahas na ito. It is a symbol of trust. At lahat ng tumingin po ay gumaling. Look unto Jesus. Trust Jesus Christ. Trust. At ang kabaligtaran mga kapatid ng trust is to worry. Yung mabalisa. At ito po ang nagiging hindrance sa atin. Yung ating unbelief. Lalali po dito sa Hebrews 10 po mga kapatid. In Hebrews chapter 3. Ang sabi diyan, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Ano po ang cause ng worry mga kapatid? Because of unbelief. Kaya ka nag-worry, bakit ka nag-aalala mga kapatid? Bakit ka nag-aalala sa hinaharap mo? Because you don't trust Jesus Christ enough. You don't trust Jesus Christ enough. Iniisip mo, walang magagawa. Kulang siya. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 6, mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Pero ikaw, hindi ka naniniwala. Ito yung kanyang sabi po mga kapatid. Sabi niya ay, why pray when we can worry? Baliktad. Sabi, ang kanta, di ba? Why worry when you can pray? Trust Jesus. Pero isang nag-worry, why pray when you can worry? Bakit ako mag-pray? Pwede naman mag-worry. Di ba? Ang ating pag-aalala, mga kapatid, sa ating inaharap. Hindi pa nangyayari, pero inaalala mo na. Ito yan, advanced thinking, ano ba? Nag-iisip ka na agad, di pa nangyayari. Ay iniisip mo na agad. Magaganda yung mangyari. Worry of our future. Not only the wandering in the past, the worldliness in the present, but our worry in the future. At marami po mga batid sa atin. Ito po, nag-worry tayo. To worry is a sin. It is not just a weakness, it is wickedness. Pwede ko po to worry is a sin. Worriness is not just a weakness, it is a wickedness in the sight of God. Because sa worry mga batid, sa tuwing tayo nag-worry, parang sinasabi mo, hindi ka naniniwala sa Diyos. Parang, Lord, wala kang magagawa. Wala kang magagawa sa buhay ko. Parang sinasabi mo na ang Diyos ay hindi nag-exist. We worry for our food, what we eat or what we drink. We worry for our passion, our raiment, ating susuotin. We worry for our fitness, our health, our stature, our lifespan. Nag-worry tayo yan. Paano na kayong health ko? We worry for our future, our tomorrow, our moral. Ano nangyayari sa akin? That's why some Christians worry about everything. And their favorite song is, Why Pray When You Can Worry? Alam po sabi sa survey? Survey about an average person that worried about 40% never happen at all.
not going to happen. 30% already happened, but you can't do anything about it. Nangyari na eh. Pero nag-worry ka pa rin sa nangyari na. 12% criticism. What people say about them. They worry what people say about them. And 10% about health. And because of it, worrying make it worse. Dahil nag-alala siya, mas lalong lumala yung sakit niya. Yung sakit niya, simple lang, lumala dahil sa ka-worry niya. And 8% are the only real problem. 8% lang talaga yung problema, mga kapatid. So, brethren, sabi ko na salita ng Diyos, Psalms 37, verse 1. Fret not thyself because of evildoers. Sabi ng fret, don't worry. Huwag mong magulumihanan, huwag mong hayaang magulumihanan ang sarili mo because of these evildoers. Neither be envious against the evil workers of iniquity. In verse 7, rest in the Lord and wait patiently. Rest in the Lord, trust in the Lord. Look unto Jesus, wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Diyan po nainggit, baka nainggit ka pa sa iba na unbeliever na pinagpapala, kala mo pinagpapala. Mabuti pa yung unbeliever, pinagpapala. Ako naman matapat ako sa Panginoon, bakit naghihirap ako? Mabuti, wala tayong dapat ikainggit sa mga bagay na yung mabuti. Hindi porkit meron siyang material possession, pinagpapala na siya. At tandaan niyo si Satanas, he can give you the world. Para lang lumuhod ka lang sa kanya, ibibigay niya yung mundo. At inalok niya kay Jesus. Kaya hindi lahat po ng may material possession ay pinagpapala. Hindi lahat ng may sasakyan ay pinagpapala. Hindi lahat ng may bahay ay pinagpapala. Hindi lahat ng may yaman ay pinagpapala. Alam natin yan mga kapatid. Dito pa lang sa mundo natin, at atachikis ang pera. Pagpapala ba yun? Hindi po pagpapala yun mga kapatid. Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ang sabi niyan, be careful. Huwag kang mag-worry. Stop worrying. Instead of worrying, sabi niyan, pray. Let your requests be made known unto God. You have God. I am here. Sabi ni God, I am here. Sabi mo sa akin, instead of worrying, come unto me. Let your requests be made known unto me. Worrying is an insult to God. Ulitin ko po, worrying is an insult to God. We are living and thinking like those who don't have God. We are living like Gentiles. They don't have God. Nung tinignan ng Panginoon ng mga Gentiles, ng mga unbelievers, ng mga walang Diyos, sabi na Panginoon, okay lang. Okay lang na mag-worry sila kasi wala naman silang Diyos na tinatawagan. Pero kayo, may Diyos kayo, may Ama kayo, Ama niyo ako. Bakit kayo nag-aalala? Sa tingin niyo, pababayaan ko kayo. Sila, wala silang Ama. Kayo, may Ama kayo, anak ko kayo. Sa tingin niyo, pababayaan ko kayo. Ibon na, hindi ko pinababayaan kayo pa kaya. Bakit kayo nag-worry? Kaya worrying is living and thinking like those who don't have God. Worry reveals a lack of faith. Worry reveals a lack of faith. And without faith, it is impossible to please God. When we worry, it only reveals that we lack faith. Yeah, brethren, remove worry. And only remove worry, remove worldliness, and remove wandering. Nakaraan natin, nag-wander na tayo, sumublay na tayo, marami tayong pagkakamali sa nakaraan natin. That's past. Past is past. Tapos na sa Panginoon yan. Kasi kung di pa tapos sa Panginoon yan, sana nang magkamali ka pala nung past mo, tinapos ka na rin ni Lord. Tama? Tinapos ka na rin ni Lord. Pero hindi, hanggang ngayon, nandiyan ka pa. Ngayon nabubuhay ka, not only remove wandering in the past, remove the worldliness in the present, the sinfulness in the present, and also remove our worrying in the future. Trust in the Lord.
Look unto Jesus. Rest in the Lord. Amen, brethren? Mga kapatid, ngayong taon na ito, another race ang tatakbuhin natin. Awa, tanggalin natin itong tatlong bagay. Tanggalin itong tatlong bagay nila. Sa ganun, tayo po ay makatakbo, makalakad, makabiyahe ng maayos ngayong taon. Tayo po lahat ay manalangin. Let's